Ang saging ang isa sa mga paboritong pagkain ng Pinoy, kaya madalas itong ihain bilang merienda o panghimagas. Nandyan ang banana shake, turon, banana split at paborito ng lahat ang banana Q. Pero dito sa Marinduque, may isang produktong saging ang madalas ihain. Kahit ilang buwan tumagal, pwede mo itong buksan at kainin at sa size nito siguradong hindi ka mabibitin. Ang banana chips ng Three Sisters. Sa iba't ibang sukat at pakete, siguradong makakapili kang mabuti. At dahil sa abot kaya ang presyo, pwede kang bumili ng marami at iimbak o itabi sa iyong istante. So right now po, meron po kaming iba't ibang sizes. Ito po yung pinakang cheapest po namin, 50 grams pack po. Ito po is dito presyong Presentable. Isipin mo ang laman ay banana chips. Parang may mga imported products tayo na makikita mo na ganyan, ano? Okay. Pero kayang-kayang tapatan, gawang Marinduque, gawang Pinoy. Yes, proudly Marinduque made po ang Yes. aming banana chips. Bukod sa mura na, healthy pa. Dahil ang kanilang banana chips ay walang preservatives. Dahil po ito is no preservatives added, 3 months expiration po from the manufacturing date po. Lahat yan. Yes, sir. Kahit saan pa sa ilagay na packaging. Opo, pero rin po kami, nag-research po kami kung saan pa po namin mapapa-extend sa packaging po ba without adding any preservative. Kasi ang ano po namin, parang statement po namin is healthy snacks for a healthy you. Yes. So, yun nga pong no preservative kung niluluto po namin minsan sa cocoa sugar which is healthy, sa muscovado sugar. Yun request po ng client po. Ano naman po namin kung kaya po namin gawin. Sa mga health conscious po, nagko-customize po kami. Meron po kaming unsweetened, no sugar added. Dagdag pa dito, ang kanilang produkto ay FDA approved na. And successful po kayo, nakakomply kayo doon. So proud kayong sabihin nyo na FDA approved at meron kayong lot number, LTO number. Yes, sir. Okay. Dahil nga po nabilis na po yung LTO namin from FDA, mas marami na po nagme-message at interested kahit po yung mga gusto mag-export. Possible po, makarating na rin po siya abroad. Yes, So, yun naman ang mas hinahanap magiging natin. wider po yung reach ng ating produkto po. Sa sunod-sunod na tagumpay sa negosyo ng Three Sisters, mas nakikita pa nila ang mas lalong paglago nito sa hinaharap. Kaya bilang pagtulong na rin sa mga nagbabalak magnegosyo, tulad nila, ituturo nila sa atin ang tama at wastong pagluluto ng banana chips. Pero ika nga nila, experience is a master teacher, even when it's not our own. Kaya alamin muna natin kung paano sila nagsimula sa ganitong negosyo. Aming nalaman kay Tatay Jose na siya ay dati nagtatrabaho sa isang mining corporation noong 1995. Nang ito ay magsara, siya ay napilitang humanap ng ibang trabaho upang masustentuhan ang pangangailangan ng kanyang lumalaking pamilya. Napakaliliit pa sir nung aming mga anak noon, yan ay 4, ganyan-ganyan, napakaliliit. Sabi ko, paano ito bubuhayin, ito mag-aaral? Ay wala man akong ibang alam na trabaho, kundi company. Hindi si Mrs. naman, nagluluto-luto ng mga banana Q. Siya ang tagaluto, ako ang tagalako. Pero ako ang tagabili ng mga rumat sa mga bukid-bukid. Mula sa banana Q na kinabukasan ay tumitigas at nasisira, naisip nilang ibenta ang mga sumusunod na produktong saging bilang banana chips, katulong ang kanilang mga anak. Nung sila po'y maliliit pa, talagang aking customer yan. Hindi sila makakapasok ng hindi muna sila magkatinda. Kasi wala po talaga silang pambaon. Kahit po'y negabihin pa, ay lako-lako. Customer ko huwag mong gagalawin. Kanyahan po sila. So may kanya-kanya silang customer na Opo. binibigay nyo sa kanila o sila Opo. na bahalang Silang maghanap? bahala pong maghanap. Kaya yung malaki talaga pong tulong ng mga anak ko na sinuportahan po kami hanggang ngayon. Parang bata pa lang po kami, parang may business mindset na po kami. Kasi tinayin po nila kami. Una-una yung sa pagluluto pa lang. Tapos lalo na po yung paglalako or yung pagtitinda. Kasi una po pa-pre-taste lang para lang ma-check nila kung mabebenta ba. Eh pumatok naman po kasi nag-umpisa sa school canteen na elementary po kami. Hanggang sa nag-order po yung advisor namin sa canteen na, uy, maglagay ka dito. Mura pa po that time yun eh, kasi mura pa yung mga romance namin. Bakit parang naiiyak ka na Kasi alala po, mo pag yung... binabalikan ko po yun na banana chips yung nakapagtapos sa akin. In return po, nandito ako ngayon. Ako yung tutulong para mas mapa-asenso pa. At mapaunlad kami, tulong-tulong po kami. Simula't simula hanggang ngayon, yung family bonding namin, lalong tumibay dahil sa business po na to. Okay. Kaya sobrang rewarding po. Sarap sa pakiramdam na unti-unti umaangat. Kasabay namin pag-angat yung mga tao namin. Kasi parang hindi kami successful pag kami lang. Yung mga tao na tinutulungan namin, mga farmers,
na nagtatanim sa Marinduque or magi sa Tawid Dagat, yung mga employee namin na nagbabalat, nagluluto. So sila po yung asset namin ngayon. Kaya hindi namin sila pinababayaan. Kasi never nila iniwan yung negosyo namin. Ang kanilang pagsisimula ay hindi naging madali, pero lahat ng kanilang paghihirap ay totoong ang sulit dahil ang kanilang negosyo ngayon ay patuloy sa pamamayagpag at paglaki. Sa aming pagbabalik, ituturo sa atin ni Miss Weng ang sikreto sa paggawa o pagluluto ng banana chips. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng mga sumusunod na ahensya: DTI Mimaropa Region 4B, Department of National Defense, Comprehensive Agrarian Reform Program, Department of Agriculture. This program is presented by RCC Amazing Touch. For quick, safe, and non-surgical procedure, please visit RCC Amazing Touch clinics in all leading malls nationwide. Negosyo Asenso at iba pa is presented by Decal Republic. For more information, please visit Negosyo Asenso at iba pa social media accounts. Sweet magpasalubong sa loved ones. Narito ang Ritz Blitz Sweets. For more information, please visit Negosyo Asenso at iba pa social media accounts. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng mga sumusunod na ahensya: DTI Mimaropa Region 4B, Department of National Defense, Comprehensive Agrarian Reform Program, Department of Agriculture. This program is presented by RCC Amazing Touch. For quick, safe, and non-surgical procedure, please visit RCC Amazing Touch clinics in all leading malls nationwide. Negosyo Asenso at iba pa is presented by Decal Republic. For more information, please visit Negosyo Asenso at iba pa social media accounts. Sweet magpasalubong sa loved ones. Narito ang Ritz Blitz Sweets. For more information, please visit Negosyo Asenso at iba pa social media accounts. Sa aming pagpasyal sa production area ng Three Sisters, napansin namin ang kanilang pagiging organisado. Sinusunod nila ang tamang manufacturing and safety standards. Kaya sigurado ang kanilang produktong saging, bukod sa matamis, ay tiyak na malinis. Kauna-unahang pagkakataon po ay ipapakita namin sa inyo kung paano ginagawa at pinaproseso ang paboritong banana chips ng bayan. Una po naming proseso is yung pag-receive ng raw materials, which is po ang main ingredients po natin is yung hilaw na saba ng saging po. So, pinipili po namin na dapat ang saba po is hilaw pa, walang masyadong mga bubuyugin or may sakit na saging, at lalong-lalo na po na hindi po dapat ito hinog. So, sinasanitize po natin yan, hinuhugasan upang sa gayon po ay maalis po yung mga unnecessary dirt. After po ng peeling and washing, pina-forward na po natin sa first frying ang ating binalatang saging. And we have a manual slicer po na aming ginagamit para uniform po yung pagkaka-slice nito. So, usually po ang diameter, ang ano po nito is 1 mm to 1.5 mm yung kapal. Nung natatabas na saging. Apo, para manipis po at saka yung malutong po siya. O sa kaalaman ng ating mga viewers, ilang degrees dapat yung init ng mantika mo na yun? Sa pagpalutong po, ang 10 liters ng mantika, dapat i-preheat po natin siya ng 150 to 180 degrees po. For how many minutes yun dapat na naka-preheat siya? For 5 minutes po or until it reaches po yung certain temperature para po bago siya slice ng saging. Okay. Kasi po pag tama po init niya, lulutang po yung saging. Kaya po, tas lulutong na po siya. So nasubukan nyo kapag hindi ganun, lumulubog? Lumulubog po, tas ina-absorb niya po yung mantika, which is oily po pagka inahon. Once na yung bubbles po is magsises or yung tumigil na po yung pagtunog ng mantika, ready na rin po siya na ahunin po. So, i-drain po yung oil, tas ililipat po dun sa aming stainless na mga lagayan. I-drain po bago po namin i-transfer sa storage po, which is yung mga tumblers po na ganito. Para ma-maintain po yung quality, dapat naka-sealed po siya. After this po, is wini-weigh po nila yung nagawa po nila, tas ita-turn over na po natin sa second step,
second frying or yung sugar coating and flavoring po na. Yung pong mga pinalutong niyo pong saging sa first frying, Naririnig ko, ayun ba, gumagawa Apo. siya. Ayun po. Dinidip po natin siya sa sugar syrup. So, nag-ano po kami ng measuring. Dapat tama yung pag-measure niya para po yung flavor po niya is consistent na maikalat po sa lahat ng saging na ating tatamisan po. Sinusok po namin siya for about 1 minute bago po natin i-transfer dito po sa oil po natin na ang temperature po niya is nasa 160 degrees Celsius. How many minutes naman siya tumatagal dyan? Mga 3 minutes po, kasama na po yung pagbaliktad. Mas mabilis po siya kaysa doon sa first First frying. frying. Okay. Kasi po yung asukal pag matagal, pumapait po. Tsaka nagkukulay red na po or Nagiging dark nasusunog. siya, no? Parang nasunog ang itsura. Opo. So, dapat no longer than 3 minutes siya dyan. Yes, sir. At saka sa paghalo pa lang po, nakikita po nila na parang, alam niyo po yung term na kumakalansing na or yung malutong na po. Malutong na. Sir Cheese, nandito naman po tayo ngayon sa packaging, sealing, and labeling ng ating banana chips. So, after po ng second flavoring, ini-endorse po dito sa packaging section, tinitimbang po nila at nililipat po sa mga pouches, depende po sa kung ano yung schedule na balot po for this day po. Ang banana chips ng Three Sisters ay totoo ngang malayo na ang narating. Mula sa Marinduque, kalat na rin ito sa karating probinsya at Kamaynilaan. At hindi malayo na makarating sa ibang bansa. Sinong mag-aakala na ang kanilang produkto na nilalako ng piso-piso ngayon ay nagdadala sa kanila ng libo-libo. At sa tulong ng mga ahensya ng gobyerno, inaasahan nila ang patuloy na pag-asenso ng kanilang negosyo. Sino-sino ang mga nakatulong sa inyo? Sa packaging po, una po, nagbigay po ng technical assistance is si DOST po para sa mga machines po na ginagamit natin. Sa labeling naman po, ito po is bagong design ng RIPDA, which is program po ng DTI. So, sila rin po yung nag-source ng supplier na mag-print, na magde-design, pati po supplier ng mga pouches. Hindi na po kami nahirapan as in todo bigay po sila. So, nagbigay po sila total package na po. Kompleto na. Opo, Wala kaya na kayong sobrang poproblemahin. thankful po kami sa mga LGUs po dito sa Marinduque na todo support po sa mga MSNs po natin. Sa tuloy-tuloy na paglago ng kanilang negosyo, hindi lang sila ang nakinabang dito, kundi pati na rin ang kanilang empleyado na umaasa sa kanila, patuloy din silang umaasa na pati ang manonood ay matututo sa kanilang istorya. Na mula sa zero, pagdating ng araw ay umasenso at naging hero. Nagulat po kami na ganito palang kalaki out of dyan sa saging na yan. Kita po pala kami ng almost 50K a month, which is sa payslip namin, hindi namin nakita nagkaroon kami ng ilang zero sa ano. Kaya, kapapayo ko po, masarap mag-business, pero dapat i-monitor mo kung kumikita o hindi. Kasi kung nagbe-business ka na tinda lang, sige, bumibenta ka without monitoring yung pricing mo, yung costing mo, parang pinapamigay mo lang. Ang programang ito inihatid sa inyo ng mga sumusunod na ahensya: DTI Mimaropa Region 4B, Department of National Defense, Comprehensive Agrarian Reform Program, Department of Agriculture.